na patagalin pa kasi ano ba itong nangyayari sa papel ko? Sorry sa pasok. Hindi ko maano yung clip. Ayan, meron na po mga sinabit na questions galing po sa mga friend natin sa media. So, eto na po ang sinabit nila. Ang unang mong tanong. Ito ang unang tanong. Sino? Ay, wala. Sorry. Ito po ang unang tanong ay magagaling from Miss Hannah Mallorca Abinio of Inquirer.net. Nandito po kasi Miss Hannah. Miss Hannah, kung nandito ka, napapalimutan ka na. Ayan. Ayan po si Miss Hannah. So, ang tanong niya po ay para kay Sir Ruru. Yes, ito po ang tanong. If you travel 50 kilometers... Ano ba ito? Joke lang. What? Ay, English? Oh, English na sa English ba dapat English? English eh. What have you learned about yourself while portraying Lolong's character and why? Hindi, wala and why. Thank you for that wonderful question. Pang Miss Universe? Siguro pinaka-natutunan ko dito, hindi lang sa pagiging isang aktor na gumaganap bilang si Lolong, kundi bilang isang tao. Ang pinaka-natutunan ko, hindi mo kailangan magkaroon ng superpowers para maging isang bayani. Kumbaga, sa tulong ka sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, nakakapagbigay ka ng inspirasyon sa maraming mga tao, bayani ka na. Yun yung dadaling ko habang buhay sa paggawa ng programa. Okay ka ba doon, Hannah? Joke lang mga na-inquirer. Ang next question ni Hannah ay para naman daw po kay Miss Rochelle. Diba? Kasi ikaw lang daw yung Miss Hannah. Joke lang. Kaya. Ay! Ano, yung sa'yo Tagalog. Mababato ka na lang ako dito. Ba't di ba sinalang itong baklang? Naging trending ang inyong pagganap bilang Amalia sa Pulang Araw. Yes, palakpakan na namin sa Miss Rochelle Dorn. Grabe. Diba? Ayan. Ngayon ba nape-pressure ba daw kayo na tapatan o higitan dito sa Lolong Season 2? Oo naman. Aaminin ko naman na pressure ako. Walang nami-pressure sa akin Ako lang sa sarili ko yung na-pressure. Kasi masyadong mabigat si Amalia sa Pulang Araw. And dito naman si Karina naman sa Season 2 ay ibang Karina from Season 1. So, nag-prepare ako para dito ng sobra-sobra. Pinalakas ko ang endurance, agility, demeanor, lahat inaral ko. And para hindi na makita ng mga audience si Amalia. Ana, okay ka ba doon? Okay ka doon, Ana? Ikaw, okay ka ba doon? Okay ako doon. Takot ko lang. Laking sexy ko ito Ayan. So, totoo yan yung pressure talaga ni Miss Rochelle na nagluluto nga yan sa set na yung ganong pressure na. Yes, nakita ko. Sabi ko, ba't ba nasa kabilang unit ako? Yung ako nakatikin ng niluluto. Kamalakas. Kaya magluluto din kami. Okay. Kompetensya. Ang ating next naman ay galing sa Pep from Rose Garcia. Andito ba si Miss Rose? Wala. O wag na lang yung tanong niya kasi wala naman siya na. May sakit. Joke lang. Siyempre, taga-Pep yan. So parehas kay Ruru. Ay parang parehas lang yung tanong. Okay lang to. Sa bagay, di naman problema to. Diba? Ba't ba ako pinapakailaman yung sinet sa akin? Ano ang pressure sa'yo? Ay, di pala. Ngayon nagbabalik ang Lolong since naging successful ang part 1. Mas matindi ba ang pressure ngayon? At bibili ka ba ng pressure cooker? Hindi, wala yun. Siguro yung pressure kasi, I guess, hindi naman yan mawawala in every project na gagawin natin.
At for me, yun yung gusto kong laging pakiramdam. Hindi pressure sa kung ano man, sa kompetisyon o sa kung ano man. Kumbaga pressure na makagawa ka ng isang programang tatatak sa puso ng sambayan ng Pilipino. Siguro yun yung lagi kong gustong pakiramdam dahil ayoko rin na makakampante ka na parang hindi mo na pag-iigihan yung mga ginagawa mo. So, dapat laging parang laging kasama yun sa bawat proyekto gagawin natin. Miss Rose, kung narinig mo to, okay ba sa'yo? Siguro masaya naman si Miss Rose. Ito naman yung next na question. Talagang puro sa'yo lang. 2024 was such a good year for you. Anong expectation mo ngayong 2020? Ano naman siya? May langaw sa mata. Ganun na kami tayo kasi. Sorry. Word vomit. Pasensya na po kayo sa mga kumakain po sa Doki. Sorry po. Ano ba yun? Kumakain pa kayo? Ito na nga, 2024 was such a good year for you. Ano expectation mo ngayong 2025? Walang duda na isa ka na sa pinakamalaking artista ngayon ng GMA Network. Apo, maraming salamat naman po. Hindi, noong 2023 pa lang, o 2022 pa lang, nung ginagawa namin ng Lolo, sinabi ko sa sarili ko na, grabe, 2022 yung pinaka magandang taon na dumating sa buhay ko. And then dumating yung 2023, ganun din yung nasabi ko. And then dumating yung 2024 last year, nasabi ko, grabe itong 2024, parang ang daming plot twist na nangyari at sobra ako nagpapasalamat. So, bago matapos ang taon na yung sinasabi, wala yung pinapanalangin na sana ang ating magiging bagong taon ay maging masagana at mabiyaya, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. So, hopefully, this year, sa ating itong taon na to, let's claim it, sa atin po ang 2025. Ano man po ating pinapangarap, ano man po ang ating kahilingan, basta mabuti ang intensyon at hangarin mo, pinipili mo maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon, makakamit mo lahat ng tagumpay na inaasahan mo. Tama yan, ate! Ang 2025, hindi inyo lang. Ano po po kasi baka akin ang taon na to. Kalaatin ko lahat. Okay, next. Miss Rose, sana po masaya kayo. From Mara Ruiz of GMA Network. Alam si Miss Mara? Ayan. Sana masaya ka din. Ang tanong naman ay para kay Miss Shaina. Grabe naman magpalo ng panel sa trailer. Alam mo sa binti lang pinapalo. Solid. Ilang thank you. Ilang ang pass yun. Hindi ko kaya. Sa season 1, nakita na ng viewers kung paano ka naging sobrang supportive kay Lolong. Anong level up sa relationship niyo ni Lolong at sa character mo bilang Elsie ang mapapanood naman natin sa Lolong Bayani ng Bayan? Naku, as always naman, very supportive ako kay Lolong. Pero kasi dito, nasa week 5 pa lang kami. Ayoko mag-spoil, pero malaking pagbabago sa character ni Elsie talaga. Parang back to zero na ewan. Basta, bawal talaga sabihin, pero syempre, nandiyan bilang si Elsie, alam niyo naman yan, from the very start, ano yan determinado palagi yan. Kapag hindi, sa sobrang determinado ni Elsie, gusto niyang makabalik sa dating siya. Sa sobrang laki ng pagbabago, pinipilit niyang makabalik sa dating siya kasi sobrang yung pagmamahal niya, sobrang yung mga nakapalibot sa kanya na tao dahil nasa tumahan, grabe na yung suporta na binibigay sa kanya dito sa character ni Elsie. Kaya, parang Ayaw mo yan. Huwag ka na malutilas din. Pero ano po talaga, si Elsie, basta yun na, bawal talaga eh. Kung magiging suporta lang naman yung pinagana natin. Ako, doon kasi sa trailer, papatay na si Elsie doon eh. So, ano mo mabubuhan? Basta yun yung pagkakasihan nyo, yung pagpano ko sa nagbubuyo-buyo mga natabi ko dito. Bakit mo hirap ng tanong mo, Miss Mara? Nagreklamo mo. Hindi, ayan na ang sagot. Okay po ba sa'yo yun, Miss Mara? Okay. Ang next naman yung tanong ay para daw sa returning cast,
Paul Salas, Nicole Morales, Alma Concepcion, and Miss Jane Garcia. So, anyone daw po are pwedeng sumagot. Can you share with us yung best memories ninyo from season 1 and ano naman ang inyong nilook forward sa season 5? No, season 2. Season 5, wow. Sa season 2 pala. Best memory siguro yung lock-in namin. Talagang may nabuo na isang barkada relasyon. Kami nilaro parang magkakapatid na, parang isang dugo na rin. Pangalawa siguro, shocking lang kasi yung unang media ko namin naalala ko sa Zoom pa noon. At ngayon, nakita nyo naman ang narating ng Lolo at sobrang proud ako na makasama ulit sa season 2 at ipakita ulit sa inyo kung ano na ba character growth ni Martin Banson, which is sobrang blessed ako dahil malaki rin ang binago sa akin sa buhay ko ng Lolo at malaki rin yung growth sa pag-act ko dahil dito sa Lolo. So mahalaga sa akin ito character ko at sana po ma-appreciate nyo pa rin ang pagbabalik ni Martin bilang kapatid ni Lolo at maraming salamat po. Best memory na season 1. Yes, at nilook forward mo sa season 2. Kaya sabi ni Paul yung lock-in, tsaka siguro best memory sa akin ng season 1, yung sagot ko doon, nandun sa press ko ng season 1. So, alugatin nyo na andun yun. Pero, looking forward for this season is yung paglaki ng cast, ng family ng Lolo. Kasi, iba yung samahan na nabuo namin ng season 1 dahil lock-in yun, tapos pandemic. Pero ngayon na medyo mas malaya na kami. At saka mas marami nang involved, mas maraming tao kasali, mas lumaki yung pamilya. Na excite ako kung paano ang magiging dynamics namin, kung paano kami magiging sa set and yung bonds na ma-perform namin within and maybe outside the set. Ayun. Miss Jean, ikaw po, yung sa akin is number 1 talaga is yung magandang samahan na nabuo ng pamilya Lolo. Yun ang number 1 na very, very memorable. Yun sinasabi natin, nag-lock-in kasi kami. So, ang bilis naging close ng bawat isa. Yung kain namin together, yung day off namin, hindi kami makikita sa rooftop. Yung pag-exercise, kasi wala na kaming gagawin pag-lock-in, di ba? So, ang namumuno niyan ay si Rochelle. Ayan. Tapos, syempre, mga boys, kailangan, di ba? Dahil palagi silang mga nakasando at may mga dala silang mga dumbbells, ganyan, na malalaki na minsan, sa ilalim ng namin, ng hotel namin, marinig ko, boom, boom, boom. Ay, pinagpabuling pa sa taas, nag-exercise pala ang mga boys, di ba? Sayang wala ka nun, kung nandun ka, may excite ka. ako pa dito. Oo, wala silang mga pagtaas, ganyan, nakasando. Sa mga kwento na memory ng season 1, So, itutuloy namin yan. Bakit? Kasi ayan, ang dami namin. Diba, isang pamilya ulit ang buuin namin na kasama ang mga bagong artista natin. And we are all, I'm very, very excited and looking forward na makatrabaho sila. Ayun. Miss Mara, okay pa sa'yo ang mga kasagutan? Miss Mara, okay mo ba yun? Thank you, Miss Mara. Ito naman para sa mga bagong cast ng Lola kay Sir John Arcilla, Rocco Nasino, Martin Del Rosario, Clea Pineda, Roger Cruz, Ferdinand Alison Estrada, Ricky Valdez, Leo Martinez, and Sir Noni Buencamino. So pwede mo kahit sino sumagot, pwede rin naman lahat tayo sumagot. Di ba? Isa-isahin natin to. Inusto natin to. Super! Ang ito pala yung tanong, Sir Noni. Sorry. Mali. Galing pa rin pala ito kay Ma'am Mara. Super successful ng first season ng Lolo. Ano pa ang bagto sa success ng season 2? Hindi pala. Sorry, Miss Jean, mali yung basa ko.
Super successful ng first season ng Lolo. Ano ang masasabi nyo na sa season 2 ay bahagi na kayo ng isang napakalaking cast? Simulan mo na. Mali yung prompter. Ay ako nga sayang kit. Back to me. Kayo na lang sumagot sa Leo. Ay, ano pa sagot? Hello? Okay ba akin? Ano na yun? Ano ang maiambag natin? Ay, hindi gano'n! Bilang bagong member ng cast. Hindi. Ay sabi nga ni Jin, masaya. Di masaya na rin ako. Yun naman ang hanap natin sa nagtatrabaho ka na, dapat masaya. Kung hindi rin masaya, bakit ka pa pupunta sa lintik na yan? Ako siguro, ako muna. Well, actually, parang reunion natin to Ruruna from Encantadia. And of course, yung Shake, I really miss you. So, yung pinagsaluhan natin dati. So, sobrang excited ako na magsama ko ulit sila. And syempre, nasa script yan eh. So, somehow, yung position ng character ko ay manggugulo sa buhay ni Ruru. Exciting yun, no? Bilang isang aktor, masaya kami na bawat bagong proyekto ay mag-experiment kami ng bagong character. Although, kaya ka naman kinakast sa isang project usually because of your last performance. So usually, pinatake ka nila dun sa dati mong ginawa. And that is a challenge for us actors, no? Kasi gusto mong gumawa ng bago. So, ang iaambag ko ay makikita nyo siguro na somehow, General, hindi ganun yung tanong. Huwag na ka! Gusto kong lumikha ng ibang klaseng karakter na although may hinihiling ang manunulat at ang aming director ng mga ilang parang actuations na nakita na nila noon, gusto kong haluan ng bago. So, ang pagka-demonyo dito ng character ko is mas doon pa sa ginagawa ko kaysa doon sa itsura ko. So, mas gusto kong gawin ko nun yung character ni Julio. And exciting dahil mukhang guguluhin ko talaga silang lahat. Yan, sa part ko. Nakakatakot ang gugulo ni General sa ano. Ayoko.